The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Ayan. Good morning mga karadyo Agri na nakasubaybay on air and online. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Agri 90.1 Filmec Kasaganaan para sa Bayan. Muling nagbabalik ang programang Wanna Know, ang inyong weekly dose of gender power. Again, welcome po sa ating programang Wanna Know, isang umagang talakayan na naman ng ating pagsasamahan tungkol sa mga usapin sa gender and development. Ayan, kami po ang inyong makakasama ngayong umaga mula sa Applied Communication Division at sa Gender Development Office. Ako po si Alagad Noel. Ako po si Alagad Tin. At ako naman po si Alagad Rocky. Ayan. At bukod nga po tayo ay napakikinggan live on air, kasalukuyan din po tayo napapanood online sa ating official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec, cross-posted sa ating DA Filmec GAD Office official Facebook page. Ayan. Sa mga nakasubaybay po sa ating live ngayong umaga, don't forget to like and share our live stream this morning at samahan ninyo kami na tuklasin ang mga kaalaman sa gender and development and women empowerment. So ayan, nais din po namin ipabatid ang aming pagbati sa buong Filmec community na pinangungunahan ng aming Director 4, Dr. Junicio Alvindia, ang aming Director 3, Sir Joel V. Dator, ang aming Interim Director for Extension, Support and Training Services, Sir Elijah Davalos, and our Interim Director for Research and Development and concurrent Gender and Development Executive Committee Chairperson, Dr. Nelson Santiago. Good morning po. Ayan, binabati din po namin ng God Morning ang ating pong MANCO members at ang ating pong God Focal Person na si Ma'am Bess G. Magararo, and to all members of the Gender and Development Focal Point System or ang ating pong God TWG, at sa lahat po ng Filmec staff na nakasubaybay sa Facebook live stream at nakikinig po sa kanilang mga radio. Good morning po. Ayan. At sa ating nga pong previous episode dito po sa ating programa ay nagbahagi tayo no ng ating mga information tungkol nga sa National Intellectual Property Month. Ayan, kasalukuyan din po natin itong sinaselebrate dahil buwan pa rin naman ng April. Ayan, buong month nga po ng April ay ang National Intellectual Property Month. At noong previous episode nga po natin ay ibinahagi natin yung mga or tinalakay natin ang mga topic sa about women in intellectual property, kung saan ating napag-usapan kung ano nga ba yung mga intellectual property o yamang isip at iba't ibang uri nito at ang mga contribution ng mga kababaihan sa agham, teknolohiya at sa buong mundo. So ayan nga po mga karadyo, to give us an introduction ng ating today's topic, tungkol po ito sa ating Estado ni Juana Report. So noong February 20 po ay naglabas si Philippine Commission on Women or PCW ng Memorandum Circular Number 2025-03 or ito nga po yung tinatawag na Guide on the Preparation and Submission of the Estado ni Juana Report for the National Women's Month Celebration. So tungkol nga ba saan itong Estado ni Juana Report? So sabi dito, PCW ay nag-organize ngayon ng mga meaningful and relevant activities na direkta ngayon na nag-e-engage or talagang isinasali natin dito yung mga marginalized sector sa pag-conduct nitong ating Women's Month celebration. So dahil dito, nagbigay nga si PCW na memo directing itong ating mga heads of executive departments, national line agencies, bureaus, offices,
state universities and colleges, and government-owned and or controlled corporations, legislative and judiciary branches, constitutional bodies, and local government units. So sila po, yung mga nabanggit natin ay inaanyayahan po na gumawa po ng kanilang Estado ni Juana Report. So ito po, Estado ni Juana Report ay dito po ay iniha-highlight natin yung ating mga gender mainstreaming accomplishments, impact ng mga programa natin, activities and projects to women and girls, especially yun nga pong nasa marginalized sector. So sabi nga po dito, sa memorandum circular na nilabas ni PCW, part po ng suggested activities para sa mga stakeholders, ito nga pong pagbuo ng Juana, Estado ni Juana Report. So, pwede nga po natin to i-conduct during, or pwede natin itong i-report during NWMC Team Flag Raising Ceremony, GAD Forum, or GAD Agenda Setting. So, sa case naman ni PhilMec, ngayon, itong Estado ni Juana Report ay binabahagi namin sa pamamagitan nitong ating Radyo Agri. Siyempre, to ma-disseminate nga yung report and also magkaroon ito ng wider reach and magkaroon din na siyempre ng engagement. Ayan, so ginagawa po natin itong Estado ni Juana, no? Dahil dito po sa PhilMec, nagsimula noong 2019 hanggang 2024, ito pong report ay nakapaloob po dito yung mga activities na atin pong ginawa or mga mainstreaming po sa gender, no? So ito pong Republic Act na 9710 or the Magna Carta of Women of 2009 mandates government agencies to formulate programs, projects, and activities or PPAs to address the gender issues, concerns, and needs of both women and men employees. Ganun din po ang pag-allocate po ng 5% of the agency budget sa gender mainstreaming po ng ating ahensya. So, ito pong PhilMec ay mayroon pong sariling mandato na nakapaloob po sa RA 9710 IRR Section 23, which states that PhilMec, formerly BIPRE, shall design and promote the commercial use of improved post-harvest processing facilities and equipment of selected commercial crops among women and men, farmer groups, processors, and small holder entrepreneurs to reduce post-harvest losses and increase income derived from value-added processing operations. So, ito pong PhilMec ay bumuo rin po ng sariling gender and development agenda or yung atin pong GAD agenda noong 2020 at nagkaroon din po or nag-designate po tayo ng ating GAD focal person at ang ating mga GAD technical working group members. So, ito pong proseso na ito ay ina-guide po tayo ng Philippine Commission on Women or PCW para po magawa po natin itong Memorandum Circular 2018-04 to initiate the process, and an organizational assessment was carried out using the GMEF to evaluate the agency's progress in GAD initiatives, identify key gender issues, and outline strategies for advancing GAD within the organization. So, although the GAD assessment results were not formally validated at the time, the process gave the GAD focal point system a clearer understanding of organizational gaps in gender mainstreaming capacity and highlighted priority GAD activities that needed to be implemented. At yung mga nabanggit nga na yun ng Alagad Teen and Alagad Rocky, yung mga resulta na iyon, yun yung nag-serve na foundation sa pagdadraft ng ating GAD Strategic Framework at ng ating 2020 Gender and Development Plan and Budget. So, yung GAD Vision natin, the GAD Vision outlined the agency's projected direction for achieving gender equality and women empowerment aligned with its mandate, priorities, and goals. So, maya-maya no, sa ating discussion, ay yung vision, yung strategic framework natin, yun nga, yung vision, mission, yung goals natin, yun yung mga isi-share natin maya-maya. So, ayun din, yung GAD mission, define the agency's purpose in relation to its mandate and commitment to advancing gender equality and women empowerment. So, meron tayong 3 goals na hinighlight natin sa ating GAD strategic framework. Hina-highlight ito yung desired changes na ini-aim ng ating agency na ma-achieve over the 6-year period.
And based on the results of gender analysis at both the organizational and program levels, so meron tayong 14 divisions. No? Yung 14 divisions na to, nag-develop sila ng respective commitments nila to gender and development for the next 6 years. So yung mga commitment nito ay sumailalim sa mga series of consultations sa ating gender and development specialists, no? And to ensure they effectively address priority gender issues and contribute to achieving the 3 goals. So share ko lang din, no, Alagad Rocky, 'di ba? Meron tayong yung mga programs natin is mga gender responsive, since banggitin ko na lang din na tayo nga ang PhilMec nga ay na-awardan ng last 2023 ng Gantimpala Award, Gantimpala Bronze Award for outstanding gender responsive agency. So ayun yung mga ibabahagi din natin maya-maya. Yun yung mga paano ba nanalo si PhilMec, no? Bakit ba siya na-awardan? Kasi syempre yung mga projects natin, meron tayong mga gender responsive and gender sensitive projects na ayun nga, ini-ensure nito yung or ini-ensure nito na effective yung pag-address ng gender issues na dapat i-prioritize, and yung kung makaka-contribute ba to sa pag-achieve ng ating 3 goals ng ating GAD strategic framework. So ayan, nabanggit ni Alagad Noel kanina yung GAD Strategic Framework. Para po sa kaalaman ng lahat, si PhilMec po ay nagkaroon ng GAD Strategic Planning last 2021, and dito na nga po nabuo itong tinatawag natin na PhilMec GAD Agenda. So si PhilMec GAD Agenda ngayon ay nag-outline ng ating agencies mission, vision, and goals. Syempre, meron tayong ginawa dito na mga mission, vision, and goals na nakaangkla dun sa mismong mission, vision, goals ng ating agency. So, ito ay particularly related to GAD. So, dito, dinedefine nito yung mga strategic interventions, success indicators, and targets na, yun nga, nabubunuin ng ahensya within the 6-year period, yung mula 2022 hanggang 2027. So, si agenda natin ay merong 2 parts. Ito si GAD Strategic Framework. Ito yung ating GAD mission, vision, goals. And then si GAD Strategic Plan, ito naman nga yung nabanggit kanina ni Alagad Noel na yung 6-year plan ng mga division na kinonsolidate na nakaangkla doon ngayon sa ating GAD goals. So, ito ngayon ay naka-align, ayun nga, nabanggit natin kanina, within the agency's mandates defined in the Magna Carta of Women. At syempre naglalayon ito na ma-achieve nga yung level 4 of the Gender Mainstreaming Evaluation Framework. So, yun nga na-share ni Alagad Noel kanina, ang PhilMec po ay awardee or in-award na ng PCW ng Gantimpala Award for Outstanding Gender Responsive Agency. So, and yun, bukod nga din doon, syempre bagitin na rin natin na tayo rin ay awardee ng Gantimpala Silver Award for Exemplary GAD Focal Point System. So, yun nga po, to add to that information, si PhilMec po ay currently level 4. So, kaya po tayo naka-receive ng bronze. So, to reach the silver, kailangan po maging level 4 ng agency. Ito nga yung, and then, kapag ka-gold naman, level 5 kailangan ma-reach. So, to add to that, PhilMec's GAD strategic framework ay primarily nga grounded sa ating agency vision, mission, and strategic priorities. So, ang GAD vision ng PhilMec, which is same sa ating agency vision, ay PhilMec envisions to be the premier center for gender-responsive post-harvest and mechanization development for globally competitive and sustainable agriculture and fishery sectors. So, next naman natin yung ating GAD mission. Dito nakapaloob yung to empower the stakeholders in the agriculture and fishery sector by increasing resource use, efficiency, and productivity, reducing losses, and adding value to product through gender-responsive research, development, and extension programs. Ayan, to add to that, meron din po tayong tinatawag na GAD goals. At una po dito is to enhance institutional capacity by promoting, developing capabilities, and sharing responsibilities among PhilMec officials and staff through mainstreaming GAD in the agency's policy, people, enabling mechanisms, and PAPs. So, pangalawa naman po is to improve access to gender-responsive and participatory R&D suitable to the needs of stakeholders
to reduce post-harvest losses, ensure food preservation and safety, and increase farm productivity and profitability derived from value-added processing operations. And then lastly, meron po tayong empowered stakeholders through a highly participatory approach, extension and commercialization of technologies, and deployment of appropriate, gender-friendly, and resilient post-harvest and mechanization technologies or systems. Ayan, and yun nga no, alagad Rocky, mga Karadyo Agri, yun yung ating GAD Strategic Framework. Nandun nga yung PhilMex GAD Agenda, nabagitin natin yung ating GAD Vision, Mission, and yung ating tatlong goals. Ayan, so before tayo mag-proceed no, sa ating mga topics, syempre batiin mo natin yung mga ating live viewers. So currently meron tayong 54 views. 54 views pero meron tayong 6 na live viewers. Ayan, so kung meron po kayong mga questions sa amin or mga gusto pa pong suggested na topics ninyo sa aming mga next episodes, pwede nyo po yan i-comment sa ating comment section. And ayun nga, before we go to our next topics about client-focused naman and organization-focused activities ng ating agency na PhilMec, let us first listen to a song from PCW, produced by PCW. This song is entitled Kayang-Kaya ni Juana.
At muli po tayo nagbabalik sa ating programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. Kami pa rin po ang inyong mga kasama. Again, mula po sa Applied Communication Division, ako po si Alagad Noel. At ako po si Alagad Team. Ako naman po si Alagad Rocky. Ayan, so nabanggit nga natin kanina, mga Karadyo Agri, Alagad T and Alagad Rocky, yung term ko nga na client-focused and organization-focused activities natin sa field. So ano nga ba itong client and organization focus na ito? So, una, yung ating client-focused activities. So, syempre magkukwento lang tayo ng ating mga mga previous activities, especially noong pandemic nga, no, kasi syempre nung Alagad Team, di ba? Kailan nga ulit nag-start yung na maging active yung Gender and Development Office natin dito sa ating agency? Kasagsagan nito ng ating 2020 during the pandemic, tinamaan din talaga. No? Pero yun nga, initial na tayong activity nun bago pa man mag-lockdown, yung nagkaroon nga tayo ng workshop nun para mabuo nga yung initial natin na GAD agenda. Pero although naging ganun, no, meron tayo ng mga naging limitations sa pag-implement ng ating Gender and Development Program, syempre, may nakita rin tayong opportunity noong time na yun. No? Syempre nga noong during pandemic, so meron tayong 2 women micro-entrepreneurs and cooperators na in-assist natin sa ating ng ating Gender and Development, ng ating Enterprise Development Division or EDD. So, in collaboration nga po ito na with Applied Communication Division, since tayo nga po yung naghahawak ng ating social media pages. So, using our DA Filmec Facebook page, ay nagkaroon tayo ng online market matching for a cause event as part ng ating 42nd anniversary celebration noong May 25 to 29, 2020. So, andito nga po yung mga cooperators natin like Cafe de Cabuyao of the Casile Ginting Upland Marketing Cooperative and Sagada Gold of the Sagada Arabica Coffee Growers Producers Organization na ating inassist sa ating online marketing cause event during launch ng ating Filmec Market Expo. And doon nga din pong March 1, 2021, during the celebration of the National Women's Month, ay ang mga ADD staff din po ulit ay nag-share ng kanilang projects contribution to help yun nga pong ating mga women micro-entrepreneurs to cope with the COVID-19 pandemic. So, meron tayong 8 na women micro-entrepreneurs na adopters din po ng ating Filmec technologies. And to mention, gender responsive and gender friendly technologies po ito. So, yung mga products po na produce ng ating mga enterprises using our Filmec technologies were posted via social media platforms, and the project assisted them to the development of posts of product designs to attract buyers. Siyempre, kailangan mo ng magandang product design para mas effective, packaging, para mas effective na ma-market yung product mo. Siyempre, although alam naman natin yung quality since produced nga siya using our technology, siyempre, mas nakatutulong din yung product design when it comes to marketing yung ating products online. And furthermore, as part of the agency's activities in support naman sa ating 18-day campaign to end violence against women noong 2023, merong mga selected Filmec GFPS or GAD Focal Point System members and staff na nag-participate sa pagdidistribute nga po ng ating mga anti-violence against women-related na materials in selected barangays of Science City of Muñoz, Nueva Ecija, na ginanap nga po noong December 13, 2023. So, ang activity po na ito ay in collaboration. Kasama po natin dito ang City Social Welfare and Development Office ng Science City of Muñoz. At ang mga selected barangays nga po na ito ay sa Poblacion West at Poblacion South ng Science City of Muñoz, Nueva Ecija. And dagdag na kaalaman, noong February 19, 2024, ang mga Filmec GFPS po ulit, in collaboration naman po with ACD, ay nag-launch ng first ever Wanna Film for a Cause din po ito.
So, ang activity nito ay nag-serve ng opportunity for PhilMec employees na ipakita yung kanilang talent, syempre, and creativity nila and to spread awareness to a wider audience. So, ang mga proceeds nga po ng ating Wanna Film for a cost ay dinonate natin sa Home for the Girls in Palayan City, Nueva Ecija. So, ito po ay activity in support of the Girl Child Week na ino-observe po natin every 4th week of March. At ang mga members nga po ng Gender and Development Technical Working Group ay nag-conduct din po ng outreach program on May 3, 2024. So, yung Home for the Girls po natin is a facility under the Department of Social Welfare and Development or DSWD aimed to shelter and support girls who have experienced abuse and exploitation. Ayan. So, punta naman po tayo sa organization focus activities, no? So, to mainstream pa po ang gender and development sa PhilMec, ang PhilMec po ay bumuo or gawa po ng mga facilities para makatulong sa mga staffs and sa mga personnel po na nandito sa ating ahensya at ganoon din po sa ating mga bisita or mga external clients na pumupunta po dito. So, una po, nagkaroon po tayo ng God Corner. Ito po ay located sa training hall near canteen and executive lounge. So, ito pong God Corner ay na-establish noong 2020 sa pangunguna nga po ng Applied Communication Division. Ayan, with sa collaboration po nila ito ng Gender and Development Office. So, ito pong God Corner ay nagsaserve as a resource hub for gender-related information materials. So, next naman po is God webpage in collaboration din po with Applied Communication Division and ng ICTS. Ito pong God webpage ay isang digital platform for PhilMec's GAD initiatives, which also functions as a repository for GAD-related documents and reports. And ito po ay na-develop through collaborative effort nga po ng 3 pong division kasama po ang GAD. Ayan. And aside sa mga activities, Alagad Teen and Alagad Rocky, dyan din makikita sa GAD webpage yung ating, kung gaano tayo ka-active sa ating GAD advocacy, Gender and Development Advocacy. And ayun nga, sa mga nakikinig or nakasubaybay ngayon sa ating live and sa on-air, ayan, pwede nyo pong i-visit ngayon na ang GAD webpage sa www.gad.philmec.gov.ph. Ayan, nandyan po yung mga stories ng ating yung mga nabanggit ko kanina na women micro-entrepreneurs. Ayan yung mga story nila, mga success story nila. Ano ba yung mga PhilMec technologies na ito na gender-friendly na nakatulong sa pag-improve ng kanilang livelihood, syempre, and paglago ng kita ng mga cooperators natin. Yes. Ayan, so next naman po ay meron po tayong breastfeeding or lactation rooms. Ito po ay located naman sa admin building or sa dorm, yung isa pong ating lactation room. And then na-build po ito noong 2021, and then noong 2023 naman po ay nagkaroon din po tayo ng lactation room sa AFMEC EARN and sa AMDPC. Ayan, so next naman po is yung GAD office. So the GAD office is located naman po sa doon din po sa may training hall malapit sa GAD corner at sa executive lounge. So it functions as the central unit for coordinating all GAD activities within the agency. And then next naman po is atin pong Child Minding Center. So ito naman po ay nabuo noon pong 2000 to offer parent employees the option of bringing their children to work. However, ato pong operations ng Child Minding Center ay nahinto during the pandemic dahil na-suspend po ang klase at ang pagpasok ng mga empleyado. So, noon pong 2024, last year, ay inireopen po natin ito pong Child Minding Center at tumatanggap po tayo ng mga estudyante at mga anak ng ating mga employees and staff na gusto pong magdala ng kanilang mga anak. Ayan. So, yan naman po. Dumako naman po tayo dun sa ating tinatawag na attributed projects. So, para po sa kaalaman ng lahat sa ating mga karadyo, yung mga proposed projects po ng PhilMec ay dumadaan po dun sa tinatawag natin na Harmonized GAD Guidelines na checklist. So, ito po yung para sa agricultural and agrarian reform
project. So, ito pong ating mga project proponents ay required po sila mag-submit ng kanilang proposals kasama nga po itong Haga-Daga checklist na nabanggit po natin kanina for review by the agency's Technical Review Committee. So, itong mga approved projects natin na may accomplished Haga-Daga design checklist ay automatically nating ini-include dito sa ating God Plan and Budget at ito nga yung mga tinatawag natin ngayon na attributed projects. So, dahil nga po dito sa initiative na to ng ating ahensya, nagkaroon tayo ng increase of God tag projects over the years. So, noong 2019, yung ating mga God tag projects or attributed projects ay 0 kasi nga nung panahon na to ay nilalagay pa natin siya sa client focus activity. So wala pa tayong proper tagging last 2019. So noong 2020 naman nagkaroon tayo ng 9 tag projects. For 2021, ganun pa din 9 tag projects. For 2022, ito yung ating medyo lumaki na, no? So 14. Kasama din dito yun yung tag natin ng 2020, 2021 ng COVID projects natin na tinatawag. And then for 2023, 18 projects. And for 2024, medyo bumaba lang siya ng 15 kasi nga may mga nag-end na tayo na projects na dating nakatag ngayon sa GAT. So, dahil nga po dito, makikita naman din natin yung improvements. PhilMec ay remains committed to advancing gender mainstreaming initiatives para masigurado na yung ating PPAs ay fully gender responsive. So, yung commitment na ito ay hindi lamang magsusupport sa development and empowerment ng ating PhilMec female personnel, but also, syempre, mababenefit din ito yung ating women clients and stakeholders. So, ito nga, by fostering an inclusive environment, PhilMec aims to guarantee na pareho, na babae at lalaki ay magkakaroon ng equal access to resources and opportunities, especially ito nga ay related sa agriculture and post-harvest mechanization. Ayan. And nabanggit mo nga, Alagatin, yung before kasi ang tawag natin sa mga projects na to is COVID-19 response projects, since ang mga projects nga ito ay na-develop during the height of pandemic. So syempre ang goal natin is to help yung ating mga women micro-entrepreneurs, or hindi lang yung mga women micro-entrepreneurs kundi yung ating din mga cooperators na nag-adapt ng ating technologies na ayun nga. So kalaunan from COVID-19 response projects ay naging gender responsive projects na nga po ang ating term. So, yung mga projects po na ito, pwede nyo po ito makita or i-visit nyo po ang aming GAD webpage, again, sa gad.philmec.gov.ph. So, doon nyo po makikita sa my programs and projects kung ano nga ba ito mga gender responsive projects na ito. So, yun nga din, banggitin ko na lang din na itong mga projects nga po na ito, yung ating mga client focus and organization focus na nabanggit nga po ni Alagad Rocky kanina. So ito yung mga dahilan kung bakit tayo awardee ng Gantimpala. And syempre sa 2027 sa next na Gantimpala, syempre i-aim pa rin natin ng PhilMec na ma-reach pa rin natin yung hindi lang level 4 kundi syempre level 5, di ba? So, ayan nakaka-pressure, To give us a recap, to give us a recap na mga napag-usapan natin ngayon. So, ito nga, diniscuss natin kung ano nga ba itong estado ni WANA. So, ito nga yung The State of Filipino Women Report, specifically nga ito sa PhilMec. So, ito yung dokumento na kinumpile ng ating ahensya to showcase yung ating mga progreso and challenges achieving gender equality and empowering yung Filipino women. So, hina-highlight nga po nito yung ating mga effort in bridging gender gap and also to promote women empowerment. So, ito nga pong report ay nagsaserve as a platform to discuss women's agendas and to encourage the inclusion of women's concerns in various sectors. Ayan. Siyempre, bago tayo mag-proceed sa ating announcements, ayan, meron tayong currently 82 viewers. No? So, ayan, gusto ko rin palang batiin ang ating mga nanonood. Ayan, nandyan si Vanessa, ayan, and si Vina. Ayan. And siyempre, gusto ko rin batiin ang ating God vocal person, na nasa travel ngayon papuntang Marinduque kasama si Ate Rose. Ayan. Ingat po kayo and enjoy nyo po ang inyong travel. At
Ayan, sa atin namang announcements. Ayan, so kahapon po, nag-conduct po tayo ng ating culminating activity ng National Women's Month 2025. So, nagpunta po kami sa Tahanan ng Damayang Kristiyano or TDK sa San Jose at sa Home for Girls in Palayan City, kung saan nag-conduct po tayo ng outreach program na ibinigay po natin o ibinahagi po natin ang atin pong nakalap na donations mula po sa ating katindahan for a cause para ma-share po ayan sa mga nangangailangan. So ayan. And nabanggit natin kanina, no, kung last year celebration ng National Women's Month 2024 ay nagkaroon tayo ng Wana Film Fest for a cause. This year naman ay nagkaroon tayo ng God Tindahan for a cause, kung saan same pa din yung ating goal na makalikom ng donation para naman sa ating Home for Girls sa Palayan City. And ngayon nga ay nagdagdag tayo ng ating pang beneficiary sa GAD. Yun nga pong ating mga elderly people sa Tahanang Damayan ng Kristiyano sa San Jose City, Nueva Ecija. Ayan. And for more gender and development updates, again, you can visit our gad.filmec.gov.ph at syempre, pati na rin ang aming official na Filmec website. Don't forget to like and share din po ang aming DA Filmec GAD office at syempre itong Radyo Agri 90.1 Filmec. And ayun nga, we have reached the end of our program, no, Alagatin Alagad Rocky, mga Karadyo Agri. Muli po kami ang mga alagad ng Gender and Development at ito ang programang Wanna Know, Your Weekly Dose of Gender Power. Abangan niyo po kami sa aming next episode. Dito pa rin sa ating himpilan, Radyo Agri 90.1 Filmec, kasaganaan para sa bayan.